Hello, magandang gabi po sa lahat. Ito naman po ang karugtong. Ito na po yung officially nagdeklara na po si DOJ Secretary Bunjing Rimulya. Abuying pala, hindi Bunjing. Pasensya na, bantag ah. Ikaw na sa isip ko eh. So, Boying Rimulya na officially daw ay kinokonsidera na suspect, official suspect si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto sa pagkakawala ng 34 na mga sabungero. Ngayon, at nangangalap pa at minamadali ng Department of Justice ang pagsisid ng mga maninisid ng Philippine Coast Guard at saka Philippine Navy at para hanapin sa ilalim o kaibuturan ng Taal Lake kung saan man yung mga taong na sinasabi ni alias Totoy o Jolito Dondon Patidungan na nilubog ang mga sabungero na 34. Matindi, matindi. Ibang klase, wala pang kriminal na gumagawa ng ganon. At kung totoo nga na si Atong ang paggawa nito, ibang klase. Ibang klase po. Kung sinasabi ng mga aking mga subscribers, sabi nila mas matindi pa kay Digong. Kay Digong, ang war on drugs, nakikita pang tao. Ito, patay, hindi pa nakikita sa ilalim ng tubig. Kaya naaawa naman ako, anak Maria Alexandria Tugas, anak, magandang gabi. Naawa naman ako, Loy, naawa ako sa mga mangingisda na nangingisda sa taal ng tawilis at yung mga may baklad ng mga tilapia. Ang tataba pa naman ng tilapia diyan. At ang sasarap ng tawilis. Ang tanong, bakit masasarap ang tawilis sa taal at masasarap ang tilapia? Ni ibang klase ang kulay itim. Ibang klase, makikilala mo mga tilapia galing Taal Lake. Ibang klase talaga, sobrang sarap. Yan ba kaya, dahil marami na pala, mahigit 100 na pala ang binaon dyan, nilubog dyan ng mga katawan ng tao? Ay, nako. Naawa naman ako sa mga mangingisda kasi halos wala nang namimili sa kanila dahil sa mga kwentong ito. Yung Batanggenyo, si Merjan Distresa, kumusta na mga kababayan natin sa Batangas na katabi ng ng Taal Lake? Kawawa naman. Ay, ito po ang nangyari. Ngayon, official nang dineklara ni Boying Rimulya na kinukonsidera na suspect si Atong at saka si Gretchen Barreto. Kita mo, kahit anong yaman mo, kahit kasing yaman mo si Tebes, nahuhuli ka rin, nakukulong ka. Walang kwentang kayamanan. Hinataya 100 billion yung kayamanan ni Atong dahil kinita niya sa kanyang isabong. At ang daming mga OFW dyan na natalo ng mga milyon-milyon bawat isa. Kasama din yung kapatid ng asawa ko na natalo 1 milyon dahil sa sabong-sabong isabong na yan. Akalain mo natutulog na eh. Akala mo natutulog tapos nagtataya pa sa GCash ng isabong. Ayun, ubos tuloy. So, dahil dyan, ang kagustuhan naman nila na ayon kay Dondon, kung totoo yung sinasabi ni Dondon, Patidungan, ay si Atong talaga daw ang nagdidikta sa korporasyon nila doon sa WPC. Ano bang ibig sabihin ng World Pitmaster Center? So, siya daw ang kasi matatalo daw ang kanilang negosyong isabong kapag hayaan nila yung mga TUP kung hindi bigyan ng leksyon at kailangan tanggalin sa equation. So, yun. Ang daming mga utak TUP. Kung TUP, mga totoo man yan, sa tingin ko totoo. Pero hindi yan lisensya para pumatay ka. Kasuhan mo ng istapa.
Dapat kasong estapa yun kasi panluloko. Tapos, yung panahon na may TUP, dapat ibalik ninyo ang taya. Pati taya ng kapatid ng asawa ko na natalo. Yung pala, TUP pala yun. Oh, dapat ibabalik mga 100 billion lahat, 100 billion. Ang lahat ng ang mga nakuha ng mga nung panahon ng COVID. Ay nako, naimbag rabi Danilo Thailand, nakada kayo amin. Oh, maya pabingi, mga kabalen ko. Maray na banggi sa mga Bicol, sa Region 5. Magandang gabi, maupay nga gabi sa mga Waray-Waray region. Maayong gabi sa mga Ilonggo speaking places. Maayong gabi sa mga Cebuano speaking places. Maadyong gabi sa Bujol, kung saan nanggaling ang asawa ko. Diyan sa bayan ng Talibon, Hitapi, Trinidad, Ubay, tsaka Binunido hanggang Tubigon. Ang mayor ganyan sa Tubigon, si Mayor Howe. Kamag-anak ng asawa ko. So anyway, ito po ang ating binabalita ngayon ay binabalita natin para wala na pong ibang tao na kahit marumi pang utak ay hindi na nila gagayahin ito. Kasi kahit anong gaya mo, akala mo ikaw ng boss, mauubos ka rin. Ito na po yun, ang parusa, ang hagupit ng tadhana. Kung si Percy Lapid magsabi, hayaan mo na ang tadhana ang maghusga. Parang ginagawa ganun. So ipapakita natin ngayon yung sinasabi ni nakasulat na anunsyo, balita na sinabi ni Remulla. Si Remulla kasi yung hepe ng Department of Justice at siya lang pwede ang may authority na magpasabi na ituloy ng investigasyon. Ito po yun. Anong balita dito? Atong ang Gretchen Barreto now suspects in Sabongero abductions, SOG, ibig sabihin Secretary of Justice. Ayan, si Atong Ang tsaka si Gretchen. So businessman Atong Ang and actress Gretchen Barreto are now considered suspects in the case of missing Sabongeros, cockfight enthusiasts who disappeared from 2021 to 2022 after one of the accused linked them to the abductions. Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Yung accused na yon na si nag-link sa kanila ay si Dondon, si alias Totoy, si Julie Dondon Patidungan, taga Bislig, Surigao del Sur. This developed after Julie Dondon Patidungan, alias Totoy, tagged Ang as the mastermind behind the abductions. Patidungan, who claimed to be a security chief in Ang's farms and cockpit arenas, also linked Barreto to the disappearances. Okay. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects, Remulla said. So, he issued a statement when asked if Ang and Barreto will be included in the investigation of the Department of Justice. So when asked about the timeline for the filing of the cases, sabi ni Bonjing Remulla ay nakakatakot. Kung ako si Atong Ang, matatakot ako nito sooner than later. Nako. Ibig sabihin, airtight. Ibig sabihin, napakalakas ng ebidensya na naipon nila laban kay Atong at kay Gretchen Barreto. So, i-evaluate yan ng ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly, sabi ni Remulla. Earlier, Ang maintained his innocence as he filed complaint against Patidungan on Thursday morning, accusing the latter of trying to extort 300 million from him. He said Patidungan and another former employee threatened to implicate him in the missing Sabongero case if he refused to give. Wala Ang problema, ang nagdidesisyon kung kasawang kislaw hindi ay Department of Justice. Ngayon, pagdating naman sa sa claim na 300 million, sabi ni Atong Ang ay tinatakot siya
Kumbaga, kinukutungan siya ng 300 million kapalit ng kanyang katahimikan. Pero pag sinabi naman, pag tinanong mo naman si Dondon na Patidungan, sabi niya, hindi po totoo. Ang totoo niyan, lumalapit sa akin yung kanyang abogada na babae, siyempre abogada bang lalaki, na binibigyan ako ng affidavit of recantation kapalit ng 500, ang 300 million, inangat pa yan, Noy, sa 500 million. So, ibig sabihin, ganun kadali sa kahit atong ang magbigay ng pera. Kaya, bibigyan niya ng 1 billion ang mga justice, kaya niyang ipapanalo mga kaso niya. So, Ang's camp also appealed to the government to look for other leads. Hindi naman, yan ang lead na nga eh. Ang sabi pa na, naalala ko pa, sinabi pa ni Boying Remulla, paano ka? Parang ibig sabihin, paano pag sasabihin mo, kargado, mayroong video, mayroong dokumento, at kung magkwento, tuloy-tuloy, walang preno. Ibig sabihin, totoo kung magkwento. Nothing personal. Remulla, however, declined to comment on the statement from Ang's camp. We are investigating criminal behavior and criminal offenses so that we can solve this problem of the country. Problema ito ng bansa eh. Hindi naman ito problemang personal. So, sabi niya, so we will do what we have to do and hindi pwedeng daanin sa publicity ito. That's why I do not speak at every turn when it comes to this. As soon as ready, sought for comment on the allegations against her, Barreto told GMA Integrated News that she would call as soon as her team is ready. At takot na rin magsalita si Gretchen. Ibig sabihin, talagang guilty. So, Ang's legal counsel, Attorney Lorna Pataho Kapunan, stressed Ang's innocence in the disappearances. He will cooperate fully and voluntarily in any investigation of the case so that the real culprits will come out and the families of the victims get their closure. Meanwhile, Remulla said Patidungan may become a state witness. It's always possible. Yung mga ganyang testimony na kailangan usually yan ay dini-discharge as state witness. O yan, ang pag-asa ng bayan ngayon ay nakasalalay kay Mr. Remulla. Kaya pasalamat tayo at may mga kakampi pa siya, si Napolcom Executive Director na si Attorney Rafael Kalinisan, na anak ni General Bobby Kalinisan. Tapos kakampi pa niya si General Nicolas Torre, the third, PNP Chief. At siyempre pa, si BBM, nagpasabi na rin ulit na dapat tuloy-tuloy tatapusin yung investigasyon na yan. At wala siyang kinakampihan, walang kinikilingan. 24 oras lamang. Siya naalala ko si Mike Enriquez. So anyway, yan po ang latest ngayon. Papakita natin ngayon yung video na kung saan talagang involved si Gretchen Barreto. Para in fairness naman kay Gretchen, ipakita natin. Yan, si Gretchen. Si ganda. Anhin mong ganda kung sa likod nito'y demonya. Ayan. Manager in his COP, Fight Arenas. In an interview on Thursday, July 3, Remulla says Ang and Barreto will be included in the investigation as suspects of the case. Remulla adds that formal cases will be filed against the two personalities sooner than later. Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan kailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove. According to Remulla, this case is complicated as other suspects are considered to be powerful. We've been doing this. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ayan. Ang filed a complaint affidavit before the Mandaluyong Prosecutor's Office on Thursday, July 3, against Patidongan and a certain Alan Bantiles. In his Gusto ko lang sabihin, nagsampa po kanina si Atong Ang ng kaso laban kay alias Totoy, ng libel, slander,
nagsampa ng kung ano-ano pa. Extortion o robbery by extortion kasi kinukunan daw sila 300 million. So sa pagsasampa niya yan, ano sa tingin nyo? Anong purpose niyan? Wala lang pong purpose niyan. Para lamang optics ba? Messaging system. Para sabihin kunwari ng tao, ay baka magdududa ang tao, hindi naman pala talaga guilty si Atong Ang. Parang ganun lang ho, kasimple yan. Pero sa experience ko po, bilang abogado, sa experience ay ano na yan, waiting, ano na yan, a date of warrant of arrest waiting to be implemented. Ganun na lang po ang mangyari dyan. So, pasensyahan tayo, Atong, at yan talaga ang mapupuntahan mo. So, what else can we do? Tapos, pwede na lang tayo. Kumanta ka na lang para kay ano. Kantahan mo na lang si Gretchen at saka si Sunshine Cruz. Honey, what else can I do? Yan na lang. Okay. Without much hula-balo, yun na po ang ating maganda pala maganda nga lason niyan naman. Let us jail Atong Ang, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Si John Beringel, that a sabong should stop. Okay, andun po kami. Pwede siguro magpatayo tayo ng party list laban sa sabong. PL Sabong. Anti-sabong party list. Arlene Dones, marami kaming nalaman. Salamat po at marami kang nalalaman sa akin. Fred Zaita, talak ng talak si alias Totoy, ang witness ng DOJ pero wala pang pinirmahan. Meron na po siyang affidavit, hindi po totoo yan, Fred, na walang. Meron na po. Sinabi na po ni DOJ Secretary. Arlene Dones, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Jeffrey Espinaciao, watching from Leyte. Maupay nga gabi sa Leyte. Fred Sarsuitas, Ernie Coy, mapagalang gabi po, Engineer Toto Kausin, Danilo Thailand, Naimbag Rabi. Tapos Arlene Dones, Abini mo to, libog na ko sa sitwasyon sang aton ng sod. God bless and take care always. Sige, salamat kid. Northern Mindanao Newsline, abuse of wealth, sir. Okay. Tama ka. So, anyway, let us yung anak ko, si Maria Alexandra Tugas, Gilenda Doronelia, watching from Hong Kong. Okay? So, yan na lang, Ferdinand San Juan. Good evening po, Attorney Dr. Toto. Jul Lao, ayo gabi, Dr. Toto. Who are the politicians and are the government officials connected with Atong? Marami. Yan ang kasunod natin yan. David Crido, shout out, Dr. Toto, watching from Riyadh. Okay. So, Rodi Rabi Pastor, kabo, watching from Iligan. Mayong gabi diha sa Iligan. Labi na diha sa akong mga silingan sa Consunhi Street. Sa Dool, sa St. Michael Church. Na-miss na ako nung araw na pumupunta ako sa Tambakan. Okay, hanggang dyan na muna tayo at may last vlog pa ako ngayon for this evening. At mga